Ang Bantayan Island ay isa sa pinakamagandang island na napuntahan ko dito sa Pilipinas. Bukod sa maputi at pinong buhangin ay world class din ang asul na dagat nito. Idagdag mo pa ang mga friendly locals na talaga namang mas magpapasaya sa stay nyo dito sa Bantayan Island. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 2 ng ating Bantayan Island Adventure 2024. Almost 8 AM na mag-breakfast kami sa karinderya na located lang din dito sa aming accommodation. Umorder kami ng 4 set of meals worth 210 pesos. After naming mag-breakfast ay sinimulan na namin ang land tour. Nagbayad kami ng 3,380 pesos for 9 destinations, good for 4 packs na siya kaya very affordable. Sinundo kami ng aming tour guide na si Kuya Akim sa aming accommodation gamit ang tricycle na sasakyan namin para sa land tour. Habang nasa biyahe ay sobrang na-enjoy ko talagang pagmasdan ang kapaligiran. Marami pa kasi ditong mga puno kaya ramdam mo ang lamig ng simoy ng hangin kahit tirik ang araw. After 30-minute travel mula sa Santa Fe ay narating namin ang colorful na welcome arc ng Municipality of Madridejos. Siyempre hindi namin pinalagpas ang pagkakataong makapagpa-picture dito bago dumiretso sa aming next destination. After approximately 5 minutes ay narating naman namin ang aming second destination, ang Maalat Seaside. Tumambay lang kami dito saglit upang ma-enjoy ang view ng dagat. Guys, kung pupunta pala kayo dito sa Maalat Seaside, ingat kayo dito sa mga puno kasi meron siyang mga tinik. Ayan, lalo na kung may kasama kayong bata. Abot na abot to guys kasi mababa lang yung puno. After naming tumambay at mag-picture-picture ay dumiretso naman kami sa aming third destination, ang Kota Park. Approximately 5 minutes lang ang biyahe papunta dito mula sa Maalat Seaside. Bago maglibot ay nag-register muna kami. Sa park na ito makikita ang Kota Fort na ginawa pa noong 1790s. Isa itong historical site na nagsilbing lookout laban sa mga pirata. Ginawa rin itong base ng mga Espanyol noong panahon ng Kastila. Ngayon naman ay puntahan natin ang seaside. Mala Resort ang park na ito, and ang best part,
Wala itong entrance fee dahil isa itong public park. Sa may seaside ay may mga cottages na pwede nyong gamitin for free. Matatagpuan din dito ang napakagandang baywalk na perfect for sunset viewing. Yun nga lang ay umaga kami pumunta kaya hindi namin nakita ang sunset. But that's another option for you kung pupunta kayo dito. Maya-maya ay may lumapit sa amin nagbebenta ng snacks at buko juice na sakto sa mainit na panahon. Ayun guys, so dapat hindi ako pupunta dun sa may bridge kasi sobrang init. Pero nakita ko yung mga picture ng mga kasama ko guys. Ang ganda! So, pa-picture din tayo. After more than 40 minutes ay nag-decide na kaming dumiretso sa aming next destination, ang Mangrove Eco Park o mas kilala sa tawag na Camp Sawi. After 47-minute travel mula sa Cota Park na located sa Municipality of Padre-Dejos, ay narating namin ang aming fourth destination, ang Mangrove Eco Park. Ito naman ay located sa Municipality of Bantayan. Morning! Okay. So ito guys yung map dito sa ating next stop. Ang lugar na ito ay dati nang kilala. Ngunit mas lalong sumikat nang gamitin itong setting ng pelikula na Camp Sawi. Sa lugar na ito makikita ang napakalawak na mangrove park. Komportable nyo itong malilibot dahil sa bamboo walkway na inilagay nila rito. Sobrang mahalaga ang mga mangrove sa ating kalikasan. Bukod sa nagiging tahanan ito ng maraming species, ay nagsisilbing proteksyon din ito laban sa malalakas na alon during storm surge. Babaeng bakaw po ito. Kapag maraming ano daw. Sa... Babae? Babaeng mangrove? Opo, babae po. Iba din yung lalaki, yung pataas po yan. Ito? Ay, hindi po madaanan po natin sa kabila po sa next tunnel po sa kabila. Okay. Guys, ngayon ko lang nalaman na meron palang babae at lalaki na bakawan or mangrove. Bakaw. Okay. Ayan, so thank you sa ating tour guide na si Kuya Akim po. Akim Bantayan Island Travels po. Yan. Very informative. So by the way guys, kung gusto niyo palang mag-book ng tour dito sa Bantayan Island, highly recommended si Kuya. I-message nyo lang siya sa kanyang FB page. Eto guys, kontakin nyo lang. Or pwede kayong pumunta sa description ng video na to. Nandun yung kanyang contact details. Thank you.
So guys, meron tayong kasamang expert sa mga halaman, forestry. So question, anong tawag dito? Anong scientific name nito? Ito, forestry din to eh. So guys, may nalaman na naman ako. So sila ay forestry, but it doesn't mean guys na alam nila lahat ng information about sa halaman, 'di ba? Kasi may pinagkaiba nga naman ang forestry at saka mga botanist, no? Yung mga botanist graduate ng anong course ng botanist? Botany. Botany. Ayun. So magkaiba 'yon. Sa bandang gitna ng park ay may nadaanan kaming watchtower. Dito ay pwede kayong umakyat sa taas upang matanaw ang malawak na mangrove eco park. May mga nagbebenta rin pala dito ng snacks, so in case magutom kayo sa paglilibot ay meron kayong mabibilhan. Meron din ditong mga kubo na nagsisilbing resting area. Maya-maya ay medyo napagod na ako sa kakalakad, kaya nag-decide muna ako magpahinga. After few minutes ay dumating na rin ang aking mga kasama na iniwanan ko na habang nagpipicture sa bandang unahan. Sa part naman na ito ng Mangrove Park ay matatagpuan ang mga lalaking mangrove ayon sa aming tour guide na si Kuya Akim. Kapansin-pansin na mas matatayog ito kumpara sa mga nadaanan natin kanina at karamihan ng kanilang mga dahon ay nasa parting taas na. Alright guys, so almost done na tayo dito sa Mangrove Eco Park. So napakaganda, nakita nyo naman yung mga pinakita ko. So kung pupunta kayo dito sa Bantayan Island, make sure na daanan nyo to kasi sulit na sulit. Napakalawak nitong mangrove area nila. Ayan o, mga enjoy na enjoy sa mga photoshoot nila. Camp Sawi, go to Camp Wagi. Correct. Alright, so tapos na guys ang ating tour dito sa Mangrove Eco Park. Sobrang ganda sa loob guys. Akala ko parang so-so lang siya eh. Pero nung nasa loob na kami, ang ganda pala niya. And sobrang lawak niya. Tsaka buti meron silang nilagay doon na parang tower. So makikita mo yung kabuuan ng mangrove forest. Sa mismong tapat ng Mangrove Eco Park ay marami nagbebenta ng mga souvenirs at pasalubong. Bumili ako dito ng 2 earrings para sa 2 kong pamangkin worth 30 pesos each.
Bumili rin ako dito ng 2 ref magnets worth 25 pesos each. Pero kung gusto nyo naman ng made of shells ay meron din sila dito na 3 pieces for 50 pesos. After naming mamili ng pasalubong and souvenirs ay dumiretso na kami sa aming next stop, ang Coconut Road ng Bantayan Island. Sobrang ganda ng lugar na ito at malamig din ang simoy ng hangin. Kahit pa umaabot ng more than 40 degrees Celsius ang temperature noong pumunta kami dito sa Bantayan. Isang patunay na kailangan talaga natin ng maraming punong kahoy na poprotekta sa atin laban sa baha o sa matinding sikat ng araw. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make it. After naming ma-enjoy ang Coconut Road ng Bantayan ay dumiretso na kami sa aming next destination, ang The Ruins. Less than 10-minute travel lang ito mula sa Coconut Road. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Pagdating namin sa location ay nag-decide muna kami mag-lunch dito lang din sa isang restaurant na halos katapat ng The Ruins. Heto ang kanilang menu. Maganda ang restaurant na ito na native inspired na mas lalong pinaganda ng katapat nitong beach. Maya-maya pa ay dumating na ang aming mga order na sinerve ng kanilang very friendly na staff. Ang pinakahihintay natin. Wow! Ginataan. Ay, ginataan. Tinulang manok. Wow, thank you so much. Kain-kain na kayo dyan, ha? Hanggat mabusog kayo. Thank you. Ang loko ni nanay. Thank you. 1,480 pesos ang binayaran namin para sa lunch na ito kasama na ang seafood basket, 5 rice, tinola at juice. Sulit na sulit ang lunch na ito dahil bukod sa marami ang kanilang servings ay masarap din ang luto nila. Hi everyone! Kung gusto niyo pumunta dito sa Tanghang Bar and Restaurant, masarap, mura pa, at we have a big platter that's fried fish, crab, calamaris, scallops, and garlic shrimp. That's our best seller and that's called Bilao. Thank you so much! After lunch ay nag-decide na kaming libutin ang The Ruins. So itong lugar na to dati ay bahay? Ah, bahay ng German. So wala na siya ngayon dito. Sa ibang bansa. Sinasira kasi ito ang bagyo. Hey guys, so tapos na tayo mag-lunch and andito tayo ngayon sa ruins dito sa Bantayan. Unfortunately guys, low tide, so hindi tayo pwedeng mag-cliff jumping. Pero kung mag-cliff jumping kayo guys, ito yung area kung saan kayo pwedeng tumalon. Yan, ganda ng dagat.
At dahil low tide at hindi pwedeng mag cliff jumping ay in-enjoy na lang namin ang napakagandang view ng beach. Alright guys, so tapos na tayo dito sa ruins. Hindi tayo aabot sa Ugtong Cave kasi medyo natagalan tayo dito. May cut off kasi dun guys hanggang ano oras? Mga 3 no? Yeah, mga 3. And kung mas marami yung turista, wala na, hindi talaga tayo aabot. Binigyan pala kami ni Kuya ng refund na 800 pesos para sa entrance fee ng Ugtong Cave. At dahil hindi na kami umabot sa cut-off ng Ugtong Cave ay nag-decide na kaming dumiretso sa aming next stop, ang Kota Beach. But just in case gusto nyo talaga itong puntahan, on the way lang ito from the ruins to Kota Beach. Heto ang kanilang entrance. After 10-minute travel from the ruins ay narating na namin ang Kota Beach. Huwag pala kayong malilito guys between Kota Park na pinuntahan natin kaninang umaga versus Kota Beach dahil magkaiba sila at magkalayo ang mga lugar na ito. Ang Kota Park na pinuntahan natin kaninang umaga ay located sa Municipality of Madridejos, habang ito namang Kota Beach ay located sa Santa Fe. Napakaganda ng beach na ito dahil bukod sa malinaw at asul nitong tubig ay pino din ang maputing buhangin nito. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low, 'cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Hey guys, so nandito na tayo sa Kota Beach. Yeah. With Candy. Hi. Dalagang Pilipina. And yung dalawang kasama namin ay nagsiswimming na. Grabe, nagswimming sila. Guys, ito yung itsura ng init dito sa beach. Yan, grabe. Sobrang init. Ngayon ay 3:22 PM pa. So talagang tirik pa yung araw. After more than 40 minutes ay nag-decide na kaming dumiretso sa aming next stop, ang Santa Fe Beach Club. I guess dahil sobrang init, hindi pa rin ako nakapag-swimming. Kasi magpo-4 pa lang kaya tirik pa talaga yung araw. So I think mamaya na lang ako mag-swimming mga 5 PM. After less than 10-minute travel ay narating na namin ang Santa Fe Beach Club. Very aesthetic ang lugar na ito na mas lalong pinaganda ng kanilang mga native beach umbrella.
Marami nga pala silang binibentang drinks dito tulad ng milk tea, fruit shake, halo-halo at iced coffee. Highly recommended ang in-order kong halo-halo with cereals na talaga namang masarap at hindi tinipid sa gatas. After naming mag-relax sa Santa Fe Beach Club ay nag-decide na kaming mamalengke para sa aming dinner at babaunin bukas sa island hopping. Ilan feet yun, kuya? Wala tayong marunong lumaboy. Ilan? Ikaw na bahala sa 3 feet. Sobra ka 3 feet. Siya bahala sa 6 feet. Ako sa 3 feet lang. Pwede man. Ang paa ko sa'yo dito. Silalim ka. Kailan? Bigyan na kita ng straw. After less than 10-minute travel ay narating na namin ang palengke. Bumili kami dito ng isda at hipon worth 650 pesos. Bumili rin kami ng spices, condiments, and butter worth 190 pesos. And bumili rin kami ng Sprite worth 90 pesos. At syempre ang mga disposable containers na paglalagyan namin ng mga baon bukas for island hopping. After mamalengke ay bumalik na kami sa accommodation para magluto ng dinner. And bago matapos ang vlog na to, ay i-add na natin ang ating expenses from day 1 amounting to 10,876 pesos. So that's it guys for our second day here in Bantayan Island. Bukas naman ay mag-snorkeling tayo and mag-explore sa Virgin Island. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe. Alright guys, tapos na tayo mag-picture-picture dito sa signage ng Virgin Island. Balik na tayo dun sa ating cottage para mag-lunch kasi 11:30 na. And sobrang init din guys. So, kapag nagbilad kayo dito talaga masusunog kayo. Balik na muna tayo sa cottage.